Small Town Lottery o STL, ang sugal na inaasahang papatay sa operasyon ng Weteng. Pero paanong nangyaring ang sugal na ito, tila siya pang bumubuhay sa ibang iligal na sugal? Tinatayaan, inaabangan ng mga parokyano, itong Small Town Lottery o STL. Isang lehitimong pasugalan na inilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO noong 2006. Ang sinasabing papatay sa Weteng, tila siya namang bumubuhay ngayon sa isang iligal na sugal. Sa 21 lalawigan sa bansa, may STL operating stations. Bawat local management station may mga otorisadong kabo na kumukolekta ng mga taya mula sa kani-kanila mga kubrador na siya namang nangongolekta mula sa mga mananaya. Pero may mga tayang sa halip na diretso sa legal na proseso, naliligaw sa bulsa ng mga sindikato. Kasabay ng paglaganap ng STL, umarangkada rin ang iligal na sugal na bukis. Tumatakbo bukis sa parehong sistema ng STL. Okay. Alright. Mga kaibigan. O yan, no? Napa-okay. Alright ako, kapisanado ya. Okay. Alright. O, di ba? Pag nawala ang Weteng, yung mga pinansya ng Weteng, nag-iisip pa rin ng alternative na papalit sa Weteng eh. So, alin ang pinakamadali? Ibubukis nila yon. Kabo ng STL si Emil, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nangongolekta ng mga pataya mula sa mga kubrador. Pero dahil umano sa nakakakit na kita sa bukis, pinagsasabay niya ang bukis at ang STL na tinatawag nilang main. Kung halimbawa makakubra ka ng 100 piso, may 15 pesos ka. Eh kung sa 1,000 naman, meron kang 150. Eh kung sa main ka magpapasok, ang 100 mo, meron kang 10 piso. Kaya napipilitan na lang din kami pumasok sa illegal. Paliwanag ng STL operators, hindi nila matapatan ng mga insentibong naibibigay ng bukis. Kasi kaya nakapagbigay ng malaking percentage ang mga bukis, wala silang obligasyon sa gobyerno eh. Like BIR, PCSO. Dahil sa mga gaya ni Emil, mas madali umanong napasok ng mga operator ng bukis ang sistema ng STL. Lilipat lang nila eh. So ang hirap talaga kung sasabihin mo kung paano ma-detect. May mga runner umanong bukis na kumukuha ng taya mula sa mga kabo ng STL. May pipick up sa kabo, dadali na sa gawaan. Hati na yun. Isa sa main, isa sa bukis. Basta ako may kausap na runner, ganun. Yun lang pipick up sa amin. Maging mga ginagamit na paraphernalia sa bukis tulad ng mga pinagsusulatan ng mga taya, walang pinagkaiba sa mga ginagamit ng STL. Kung ano gamit sa loob, hindi nang gamit namin. Naipa-printer rin niya. Madaling kopyahin niya. Sa ngayon, pinag-aaralan na raw ng PCSO kung paano ito matutugunan. Well, isa sa mga gagawin namin sa mga guidelines namin ay lahat ng aming mga empleyado ng STL, ng mga agent corporations, ay magkakaroon sila ng uniform at ID. 3 taon nang nagbubukis si Luisa, hindi niya tunay na pangalan. Kung sa STL lang talaga, siguro isang bola, kikita ka lang ng mga 100. Kasi mga 1,100 lang ang maging porsyento mo. Eh sa bukis, 250 na. Pero laking gulat namin na si Luisa, isang kubrador ng bukis, may pinakita sa amin na legal na ID ng STL. Napakahirap pong patunayan nito dahil po hindi po natin makita yung kung tawagin nila ay in flagrante delicto, yung pong body of the crime. Dahil po legal ang kanilang hawak. Sinasabi nung operator ng STL na lehitimo niyang mga empleyado yung hinuli ng ating kapulisan. Tinatayang 30 bilyong piso ang kinikita kada taon ng Weteng. Target sana ng PCSO na makuha ang kitang ito sa pamamagitan ng STL. Pero sa tala ng PCSO, mula 2006 hanggang sa kasalukuyan, kumita pa lamang ang STL na mahigit 8 bilyong piso. Mahahalata mo naman kasi yung collection sa maraming lugar na may STL,
mababa dun sa estimates ng collection. At ang paliwanag mo lang dun saan napupunta yung collection na sobrang yun, malamang napupunta sa illegal. Upang masugpo ang mga illegal na sugal, muling inilunsad ng pulisya ngayong Setyembre ang one-strike policy. Antimano po, siya ay nire-relieve and siya po ay sasailalim sa isang investigasyon at kung mapatunayan ay magkakaroon po ng kasong administratibo. Mula Setyembre hanggang sa kasalukuyan, 5 police official ang nasibak na dahil sa one-strike policy. Mahigit 2,000 sa buong bansa ang nadakip kaugnay ng illegal na mga sugal. Pero walang tukoy na bilang ang kapulisan sa mga nahuli at naparusahan dahil sa bukis. Wala po tayong report niyan, gaya po na sinabi natin, hindi po natin basta-basta kasi mapatunayan na yun po ay sa bukis. Nalalaman na lamang po natin kung magsasampa na ng demanda yung lehitimong outlet. Paliwanag ni Emil, kinakailangan ng payola para sa tuloy-tuloy na operasyon ng bukis. Hindi ka naman makakapasok sa bukis kung hindi mo pagagalawin yung 20% pambigay sa kanila. May guguluhin ka niyan, huhulihin ka niyan. Ang mga kuntsabahan sa kapulisan ang isa sa mga nakikita ni Secretary Robredo na nakakaapekto sa hulihan. May problema po sa hulihan kasi hanggang ngayon may mga kasama pa rin po tayo siguro sa kapulisan na hindi buo yung kooperasyon sa bagay na ito. Members of the law enforcement agencies na nakita po natin na sila ay nasangkot dito at sila po ay nasampahan ng kasong administratibo. Actually po marami nang na-dismiss sa kaso po nito at marami na rin po ang nasampahan ng kasong kriminal. Matagal nang tutol si dating PCSO Chairman Manuling Morato sa operasyon ng STL. Ang mga irregularidad umano sa sistema nito ay maaaring sakyan ng mga illegal na sugal tulad ng bukis. I-legalize man nila ang STL or ang wedding, they will conceptualize another one that is illegal. Isasakay nila to have the semblance of legitimacy. Kaya ito ang problema sa STL. Siguro ay lahat yan ay mawawala, lalo na pag na-implement ng mabuti ng DILG at PNP at ng local executives, ang closer cooperation and coordination together with us, ang pagkapalabas namin ng bagong guidelines, ay may minimize na natin ang pag-usbong o pag-eradicate nitong mga illegal number games. Tila tumataya na lamang ang mga kinaukulan kung paanong ang mga illegal na sugal sa bansa ang masusugpo. Umaasang sa bawat bulahan, ang batas naman ang mananalo. At hanggat mas malakas ang kahol ng mga kinaukulan kaysa sa kagat nito, anumang legal na sugal ay mananatiling maskara lamang ng mga sindikato. Ako si Jigo Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Lasinggero ho ba? Si Executive Secretary George Ochoa? Umiinom ako pero hindi ako lasinggero.